Sige, next ano tayo? Problem tayo, no? Pero mag-concept muna tayo, okay? Um, punta natin yung staggered holes, okay? Staggered holes. Now, in reality kasi sa actual construction, hindi talaga nasusunod yung scenario na kung saan pag nag-align ka ng mga bolts mo is magkakatapat sila, no? Align sila transversely. Hindi talaga nasusunod 'yon, no? Bakit? Kasi nga 'di ba, imagine mo kung sa scenario na to, no, sa drawing na to, kung yung mga bolts ko is lahat magkaka-align, no? Kapag nag-cut ako ng section dito, ang daming bolt holes na tatamaan. Okay? Sabihin yung area ko, yung net area ko, lumiliit ng lumiliit and maliit yung nag-resist sa applied load P. Okay? So kaya ang ginagawang diskarte ng mga designer, ini-staggered nila yung mga bolt holes. So ano yung staggered? So ito yung itsura ng staggered, no? Hindi siya naka-align transversely. So pag nag-section cut ako dito, isang bolt holes na yung tinamaan, no? Pag nag-section cut ako dito, ganun din, and dito. Okay? So, staggered, yung ginagamit nating strategy, no? Para mas malaki yung net area ng ating connection. Okay? Ngayon, sa question na to ngayon, no? Yun ang problem natin eh. Kasi, ang sabi natin kanina, pag nag-section cut tayo, yung area na magre-resist, yung area na perpendicular dun sa applied load. Di ba? Eh ngayon, no, magbabago na eh, no? Magbabago na. Ano yung halimbawa? Kasi kunin natin itong figure na kasunod. Okay? Itong figure na to. So ayun, halimbawa, um may staggered ka na bolts, mga bolts, okay? And then ang nangyari, nag-fracture ka or nag-rupture ka dito sa yellow na failure path, no? Yan yung failure path mo. So mapansin mo, meron ka ng diagonal, no? Diagonal na failure path or failure path, hindi na siya perpendicular doon sa load, sa applied load. Okay? So ngayon, ang problem is paano mo siya i-calculate yung area na gagamitin mo dito or yung width na gagamitin mo diyan. Okay? So sa ganyang mga case, no, in-introduce yung sa NSCP, ah ang ginagamit na formula is yung Cochrane's formula, no? Yung Cochrane's. Actually, madaming formula na ginagamit to calculate nga yung staggered, yung diagonal na yon distance. Pero yung pinaka-exact talaga and somehow pinakamalapit sa totoong value, yung Cochrane's formula na ito yon, no? Ito yon, yung S squared over 4G. So siguro mas maganda basahin natin yung actual sinasabi sa code, no? So the determination of the net width and net area becomes a bit more complex when the holes are not aligned transversely, no? For example, the holes are staggered. So according to the code, no, ito na yung parang pinaka formula natin na gagamitin. Ang sabi diyan, for a chain of holes extending across apart in any diagonal or zigzag line. So sa case na to may zigzag ka. The net width. So ayun, W sub n net width of the part shall be obtained, no? That is equal, no? By deducting from the gross width, no? From the gross width, ito yon, W sub g, the sum of the diameter or slot dimension of all holes, no, in the chain. So ito yon, summation of diameter of holes. Okay? And adding, so plus, no, for each gauge space in the chain, the quantity S squared over 4G, which is ito yung Cochrane's formula. Okay? S squared over 4G. Okay? Now, siguro nagtatanong kayo, ano yung ibig sabihin ng S squared? Sorry, ano yung ibig sabihin ng S? Ano yung ibig sabihin ng G, no? So again, yung S, no, base dito sa formula na to, is simply the longitudinal center to center spacing of your holes. Sa ibang book tinatawag na pitch, no? Pitch. So to visualize, no, halimbawa sa dalawang bolt holes na to, meron tayong zigzag or diagonal na distance. Okay? Yung distance S, okay? Ito 'yon. Okay? And yung distance G, ito 'yon. Okay? Now to give you an idea or yung parang pinaka-clue na gagamitin nyo, yung S is the length, no, or the dimension that is parallel with the applied load. Okay? Parallel with the applied load. Okay?
longitudinal center-to-center spacing. Okay? Similarly, yung G, na defined as transverse center-to-center spacing between bolts in consideration, tinatawag din siyang gauge, no? Ito siya. Okay? Ang clue dyan is siya yung perpendicular distance, no? Yung distance na diagonal. Perpendicular distance doon sa line of application nung load mo. Okay? So, ganun lang siya dinidefine. Okay? So, again, no? Kung hindi perpendicular yung ating loads, ano mangyayari? We need to include an additional length or area of the failure plane due to non-perpendicular path, no? And the additional strength depends on the geometric length increase. Ito nga yun, no? A combination of tension and shear stresses and combined effect, uh, which basically makes the direct calculation difficult. Pero simplify na nga natin yan by using the Cochrane's formula, di ba? Okay? So, sige. So, i-try natin mag-solve ng problem using these cases, no? For us to uh, have an idea paano siya i-calculate. Okay? Sige. So, pakibasa nga itong problem natin, Mr. Tuano, Adam Sebastian Tuano. Pakibasa yung problem Uh, 2. am I audible po, sir? Yes, yes. Sige po. Refer to the figure shown. The holes are oversized for 20 millimeter diameter bolts. Assume A36 steel, plate thickness is 12 millimeters. A. Determine the net widths of the critical failure path. B. Calculate the allowable tensile strength under yielding failure. And C. Calculate the allowable tensile strength under rupture failure. Okay? Sige. So, solve natin to, no? Mapapansin nyo, yung figure na binigay is also a single splice plate, no? Or single connection, okay? Um, ang difference lang, naka-staggered yung ating bolt holes or yung bolts natin, okay? So, sige, solve natin to. But let's use na lang siguro itong similar ano na to para mabilis yung pagkuha ng mga figure. No? So, dito ko na lang din ilalagay. Okay? Dito ko na lang ilalagay. Yung problem number 2 natin. So, solve natin to. Okay. Okay. Number 1, yung net width daw, no? Ano daw ba yung net width ah no ating no ating given figure, okay? Net width. So, actually, in terms of net width, meron tayong critical na tinatawag. So, sabihin na lang natin na critical net width, no? Critical, okay? Critical net width. Now, in terms of critical net width, as diniscuss ko kanina, we need to define yung tinatawag natin na failure path, no? Failure path. Now, kunin ko din ulit yung figure dito sa ating PowerPoint, no? We need to define our failure path. Ang question is, madami kasi student na dito, paano ba dinidefine si failure path, no? Although, napakita na natin kanina, no, on one of our slide. So, sige, i-discuss natin, no, yung failure path determination, no? Paano ba siya dinidefine? So for example, no? For example, on this particular figure, yung failure path natin, sabihin natin ito yung number 1 na failure path natin. Pwede kasing mag-rupture yung connection natin. Top plate ang kinoconsider natin dito, no? From point A pupunta sa point B, going to point B, going to point E, no? So pag tumingin ka sa cross section, andito 'yon, no? Okay, yung pinaka-rupture mo. Okay? Pinaka-rupture mo. Now, if we would consider only the top plate, alam niyo na rin yun, no? Kung ang applied load mo na P going to the right, yung lahat ng bolts na yan mag-share, no? Nung reaction. Okay? And therefore, yung reaction dito at this bolt is T over 3. Yung reaction dito is ganun din, T over 3. Similar on this one, no? T over 3. Equally divided lang yung mga reaction dun sa ating mga bolts. Okay?
So ito yung sabihin natin na failure path natin, no? Failure path number one. Okay? So therefore, from this figure, we could say na yung ating failure path is failure path from the figure A, B, D, E, no? A, B, D, E. Okay. Okay? So ito yung first failure path natin. Let's now try to calculate yung ating net width, no? Critical net width or yung mga net widths natin. Now, going back again dun sa formula, no? Na present natin kanina, okay? For staggered, that is WN is equals to W gross minus summation of bolt holes na tinamaan plus yung staggered, no? Yung Cochrane's formula natin S squared 4G. So, lista natin dito, okay? So again, our net width, no, is equal to the gross width minus yung summation ng diameter of holes plus yung ating staggered distance, no, which is to be represented by the value S squared over 4G. Okay? Sige, we could now calculate this one, no? Pero siguro hindi ko na ipapakita yung ginagawa natin kanina, no? Yung mga section cut na ganito. Ipapakita pa natin isa-isa, no? Pero alam naman natin, no, ganito, ganito yung magiging itsura niyan. And yung first step is based dito sa formula na to, no, is yun nga, pwede naman nating i-direct na kasi hindi pa naman pala area calculation to, no? Ano pa lang to eh, linear, no? So, one dimension pa lang, no? Yung gross width natin, sige, gross width natin. Base sa figure, ito yung mga distances, no? So, paki-total nga ito, ano yung total ng mga dimensions na to? Paki-total to, ano tong total ito? 260 po, sir. 260 daw, okay, sige, 260. So, no, we have 260 na total na gross width, no? Gross width. 260 millimeter. Okay? So now we could now plug in dun sa gross width. Okay? So we could say na that is 260. Okay? 260. Okay? Minus yung diameter of holes, total diameter of holes dun sa failure path natin. Unfortunately, wala pa kasi tayo na-calculate na no? Wala pa pala tayo na-calculate na diameter of holes. Kaya yun talaga yung una no? Sa steps eh. Anyway, so sige. Yun talaga ang number one, no? Kapag magka-calculate ka ng area. Dapat yun muna yung kinukuha natin. Sige. So, sige, might as well copy kung ano yung formula kanina, no? Para hindi tayo paulit-ulit, no? So, para mabilis din tayo. Diameter of hole is this one. So, palitan natin yung mga values. Okay? Again, no? Kunin natin ulit yung table, no? Para pakita. Okay, on this table, if we would refer dun sa problem, ang sabi, we need to use 20 millimeter no, diameter of bolts. And ang sabi, oversized daw yung holes natin. So, sige, 20 millimeter. 20 millimeter. So, yung ito yung row na yon. Okay? And oversized. Oversized daw. So, ibig sabihin, itong column na to. So, all in all, we have nominal hole dimensions na 24. Okay? 24. So, again, the diameter of bolts is
20. So, baguhin natin itong mga parameters natin. No? Baguhin natin to. So, we have 20. Okay? Plus yung tolerance. Again, yung tolerance natin, hindi ko na ipapakita, no? Pero alam natin yun. Yung difference lang yun ng nung hole dimensions minus yung bolt diameter, no? Which is 24 minus 20, that is 4, no? 4 millimeter. Okay? Plus yung 2 millimeter. Okay? So all in all, we have a nominal hole dimensions na 26, no? Millimeter. Okay? So meron na tayong design hole diameter. Okay? So yun na, meron na tayong value dito. Okay? Again, yung sa formula, balik tayo dito. Ng summation of the diameter of holes. Medyo ibaba natin kasi kinukuha itong ayan, sige. The diameter of hole is 26, no? 26. But the question is, ilan ba yung tinamaan na bolt holes? So, 1 and 2, no? So, times 2, okay? So, 26 yung dimension ng isang hole, times 2 kasi dalawa yung total length niya, okay? Then plus yung ating staggered distance, S squared over 4G, okay? Now, sa case na to, no? Ano yung value ng ating S? Okay? Kung ito yung rupture or failure path natin, ano yung value ng ating S on our calculation? Anyone? 30, sir. 30. 30 daw, okay? How about yung iba? Di ba 0, sir? Okay, so actually 0, no? 0 yung value ng S natin, okay? Kasi nga ang definition ng S and G for staggered distance, so meaning meron kang diagonal, hindi siya perpendicular. Eh sa case natin, wala ka naman kasing diagonal, so 0 yung S mo, 0 rin yung G mo. So yung value nito, it would be would be 0, okay? Paki-take note na lang ha, straight line lang tayo no? Straight line lang tayo yung ano natin, okay? Yung failure path natin. So 0, okay? So simplify, you would have ilan to? 208 po. 208. Sige, 208. Okay? And yung next na failure path, okay? So might as well copy this one, no? Kasi andito na eh. Okay, lahatin na natin kasi parehas lang naman yan. Okay? Yung second failure path, if we would um, delete yung unang failure path natin, gamit tayo ng green, possibly it would start from point A, no? Going to point B, going to point C, going to point D, going to point E, no? Ito yung magiging failure path natin. Okay? So yung failure path natin na yan um, would be failure path A, B, A, B, C, D, E, no? A, B, C, D, E. Okay. Okay. Failure path A, B, C, D, E. Okay. Okay? Now, the formula, no, for staggered holes, ganun pa din naman, okay? S squared over 4G, no? So let's check yung mga values natin. Gross width 260 pa din, walang nagbago. Yung summation daw ng diameter of ng holes, ilan ba yung count ng ating tinamaan, no? So we have 1, 2, and 3. So meaning yung multiplier natin would be 3 holes, no? Gawin natin to. Okay? And similarly, yung S squared or staggered distance natin, most likely meron na tayong value. Kasi mapapansin mo naman, meron ka ng staggered distance, diba? So unahin muna natin siguro yung distance, diagonal distance BC, no? So sa diagonal distance BC natin,
ano yung value ng S and ano yung value ng G. Sa S muna tayo. Okay? Ano yung distance S natin dito? 30, okay? And yung distance G, para confirm ko lang na nagkakaintindihan tayo. Ano yung gauge natin on distance BC? 80, sir. 80, okay, sige. So plug in natin sa equation, no? S squared over 4G. So yung S natin is 30. Okay, squared divided by 4G, which is 80. Okay? Similarly, on diagonal distance, di pa tayo tapos. Meron pa tayo isang diagonal distance, CD. No? Ano yung S distance natin? For diagonal CD, 30 pa rin, sir. 30 pa din, okay? While yung distance G natin, for this, 9. this 90, okay? So, nagbago yung denominator. So, ayan. So, copy na lang natin to, okay? So, sana may nagka-calculate na sa inyo, no? So, we would have 90. Okay? So, simplify, ano yung net width natin on this scenario? 187.31. 3125. 187.31 3125. 3125. Okay. Okay. Millimeter. Okay. So, going back dun sa dalawang failure path na nakuha natin, no? Lumalabas na mayroon tayong dalawang value ng net width. So, alam niyo naman na to, no? The one that would govern is always the minimum, no? Minimum value or yung lowest, sorry. So, sabihin natin na this one governs, no? Okay? This one governs. And ito yung ating sagot on this item, okay? Any question or clarification on the critical net width calculation for staggered distance? Sige, proceed tayo sa next item. Allowable, no? Tensile strength under yielding failure. By the way, ano ba yung design procedure na gagamitin natin dito para magkakaintindihan din tayo, no? Kasi hindi siya um, directly na minention, no? Pero alam mo na agad yung clue, di ba? Yung allowable. So meaning AST yung gagamitin natin. Okay? So ASD pala tayo, no? And unahin natin yung yielding, no? Susunod natin yung rupture. Okay? Sige. So B, item B. Allowable strength. Yielding. Okay? Okay, sige. So, in terms of yielding for AST, no? Alam niyo na to, no? Ano ba yung formula natin? Nominal capacity. Okay, paki-dictate nga. Ano yung formula natin dito? Nominal capacity. AGFY po. Tama, no? P sub n is equal to AGFY. Okay? Area gross lagi kapag yielding. Okay? And then yung ating, since allowable tayo, okay, yung subscript natin magbabago. P sub A ang gagamitin natin. So ano yung equation natin dito for P sub A? The allowable strength? AGFY over omega sub n po. Oo, yung ano muna, yung parang pinaka-basic niya, no? Well, siguro mas maganda i-reflect na rin ulit natin, no? Mabilisan, okay? So ayun, no, pag ASD, okay, yielding failure, that is P sub n over P sub t. Okay? P sub n. Dito ano na, no?
divide na yung under strength na gagamitin natin. Okay? P sub T. Okay? Again, we could, we could use this one. Substitute natin doon sa ating numerator. Okay? Divided by omega sub T. Okay? So, okay na to. We could now plug in yung mga given. Okay? Sige, ano ba yung mga given natin? Sa area gross, again, for area gross, no, malinaw yun, no? Yung total width natin, 260. Yung thickness ng plate natin is 12 millimeter. Walang sinabi kung magkaiba. So, assume na parehas, no? So, 12 millimeter and 260. So, area gross natin is 260 minus, times 12 millimeter times yung FY, no? FY. So, ano ba yung bakal na pinapagamit? So, on this problem, ang sabi, you use 836. Okay? Pag 836, ano yung gagamitin natin? Copy ulit-ulit natin itong nasa table, no? That should be, the FY should be ano? The FY should be 248. 248 for 836 steel. Okay, divide 1,000. Yeah, divide 1,000. Okay. Tapos meron pa tayong denominator para for the under strength or for the omega. Okay. Now, for the ASD, ano yung value ng omega natin for yielding? Anyone? 1.67. Ay 1.67, no? To, again, reflect, no? For yielding, it's 1.67. Tama, okay? Okay, and paki-summarize to, we would have the allowable strength against yielding equal to ilan? 463.32934. 463 point, to decimal na lang to kasi ano na 33. 33. No? Final answer na kasi. And hindi naman natin siya ata gagamitin. Hindi ako nagkakamali. Hindi natin siya gagamitin on the next calculation. So, no need to, yung net width, gagamitin natin siya. So, kailangan natin ng 5 decimal. Pero, pwede nyo rin gawing, yung sa final answer nyo, yung 2 decimal na lang. Okay? Okay? So, next item, yung allowable strength pa din, pero rupture. Okay? Now, for rupture, we have the nominal capacity for rupture. And ano yung formula natin for the nominal capacity? P sub n for rupture is equal to A sub E F sub U, di ba? Effective net area times yung tensile stress. Okay? Again, no? For AST, yung subscript natin would be P sub A. Ganun pa din naman, no? Ganun pa din naman yung formula natin. Generic kasi yun eh. Kahit anong mode of failure mo, ito pa din yung gagamitin mo eh. No? Ito pa rin yung gagamitin mo. So, might as well um, use this one. No? Ganyan pa din yung formula mo. Okay? Even though you have a different mode of failure. Ang problem lang dito, pwede nating i-plug into ulit, no? To simplify our calculations. And then we already know, no? We're dealing with tension plates. Okay, ulitin ulit natin to. Okay? For tension plate para mabilis tayo. Okay? Copy natin dito. The effective
net area, no, is equal to this equation, and ang shear log factor for tension plate is 1.0. Explanation naka-hold. Ibig sabihin, our equation now would be this equation. Then let's plug in yung ating ito, okay, for AE, as well as yung ating F sub U, okay, divided by our omega sub T. Okay. This would be our final equation. Okay. Okay, final equation. Okay. So, plug in natin yung mga values. Okay. Shear log factor 1.0. Area net. Okay, unfortunately, wala pa pala tayong area net, no? Wala pa pala tayong area net. Meron tayo net width, no? Meron tayo net width. So, hindi pa natin 'to makakalculate. So, i-hold muna natin 'yan. Okay? I-calculate muna natin yung value ng ating area net. Well, kanina kasi ang formula natin for area net, no? Ang formula natin na ginamit for area net is ito, no? Okay? 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 Ang sabi natin na area net natin is this one. This one. Area net is equal to area gross minus area ng holes. Okay? Tama ba? Di ba ito yung formula natin? Tama? Yes? Okay? Sige. Tama ba? Ito ba yung formula na gagamitin natin on this one? Kasi we could calculate yung area gross and ima-minus lang daw natin yung area ng holes. Yes, sir. Unfortunately, yes, tama ka, no? Unfortunately, hindi ito yung formula na gagamitin natin, no? Kasi this one is only applicable kapag wala kang staggered distance, no? Take note na lang, ha? Para hindi tayo nagkakaintindihan tayo. Applicable lang yan kapag wala kang staggered distance. So, ano ngayon yung magiging formula natin? Okay? Well, alam naman natin na ang net width natin, okay? Ang net width natin is ito, no? Is ito. Ano ba yung definition ng net width? 'Di ba? Ang definition ng net width, kung babalikan natin tong pinaka figure natin sa section cut natin. Yung net width is simply yung total width nung blue shaded area. 'Di ba? Yung total width nung blue shaded area. Okay? Yun yung width na magre-resist dun sa applied load. So, ibig sabihin, kung gusto ko makuha yung area net, edi yung net width, representation ng height na to, then imumultiply ko lang yung isang dimension. So, yung isang dimension na yun, yung pinaka-thickness ng plate ko. Okay? Pinaka-thickness ng plate ko. So, dito, dapat pala, yung formula na gagamitin natin, in this case, is yung formula, isang formula ng area net, which is as simple as the critical net width, no, W sub n times the thickness of our plate. Okay? Nakuha ba to? Nasundan ba yung explanation ko? Sana malinaw, no? Tama ba? Nakuha ba? Tama ba? Paki-confirm naman. Bakit tayo nag-arrive? Okay? Sige. Although, nakalagay na rin yan dito, no? Nakalagay na rin ata yan dito. Wala pala. No? Anyways. Okay? So, ito yung gagamitin natin, no? Na area net na formula. Okay? Sige. Siguro mas maganda. Sulat, sulat ko na rin dito, no? Para walang lituan, no? Applicable for
Okay? So, yan. So, talagang ano, no? Spoon feed tayo dito sa New Era University, no? So, para hinihimay-himay talaga natin. Okay? So, net width, no? Ito yung formula natin. Yung governing net width, multiplied by the thickness of our plate. So, hindi ako nagkakamali. Yung thickness ng plate natin is 12, no? Ayan, 12. Okay? 12 millimeter. Okay? Okay, so, we would have the area net, no? Siguro, sige, pakibigay nyo nga sa akin yung value nito. Ilan to? 2247.75. Teka lang guys, no? Medyo ibaba ko lang sa saglit. 224, 7.75. 7.75. Wala nang kasunod dyan, no? Talagang ito Wala. na lang. Opo. Okay. Sige, sige. Okay. And similarly, again, we're dealing with tension plate, no? So, copy ulit natin yung area net calculations natin. We need to check yung ating maximum limits. Okay? Maximum limits tayo ulit for area net. As a function of area gross lang to, no? Function of area gross. So, ano ba tong total width natin? So, this is ano eh? This is 260. Okay? Times 12. No? So, we would have a value. So, ilan to? Ilan to? 2652. 2652. Okay? 2652. Okay, so wala na siyang ano, no? Wala po. Okay, sige. So this is greater than our actual net na na-calculate. So okay na tayo, no? 22. 22 lang yung value natin, eh. So okay na tayo. So again, this one governs, no? This value governs, no? Okay? Okay? Sus. Balik tayo sa equation natin. Okay? So we would have shear log factor 1.0. Area net is ito. Okay? Okay? F sub u. Okay? A36. So automatic yun, no? That is 400. Divide 1,000. Okay? Double check natin para wala tayong lituhan. 400 ba talaga? Yes, ayun, no? 400. Okay? For A36. Okay, how about yung omega sub T? So ano ba yung value natin dito? Rupture tapos ASD. 2 po. 2.0. Okay? So hindi ko na check ha. Basta alam niyo na yan, no? Okay? Sige. So ilan to? 449.55 po. 449.55, no? Kilonewton. Okay? Okay? Sige. So I think ito na yung last item for this one, no? The allowable strength for rupture. So ano yung pinaka takeaway natin dito? Basically, ang takeaway natin dito, alam na natin kung paano mag-calculate ng una yung net width natin using different failure path, no? Kasi nga pag may staggered ka, kailangan mo i-modify yung ano no? Yung mga failure path mo using this equation. Yung pangalawang takeaway natin on this problem, alam na natin kung paano i-apply yung allowable strength na allowable or ASD na design procedure, no? So ayan na. Okay, yan na yung mga calculations natin, okay? So meron lang akong gustong idagdag dito, no? By the way, last question, no? Ano yung nag-govern na strength natin?
final allowable strength natin. Final value 449. 449, okay? 449, okay? Gusto ko lang i-emphasize no yung since na-explain ko rin to sa kabilang section para hindi naman unfair sa inyo no. May mga senaryo kasi na pwedeng maging ganito no kung sa problem sa board exam nyo or sa mga quiz na ibibigay ko. Pwede ako magbigay ng ganito katulad ng pinakita ko kanina, no? Yung magiging failure path ko is ganito, no? Magiging ganito. Um, tanggalin ko to. Tanggalin natin tong halimbawa, yung failure path ko is um, dito mag-start, no, going to this point, going to this point, no? Or pwede rin naman na from this point, going to this point, tapos baguhin natin yung kulay para mas ma-visualize no? Blue tayo ngayon. Okay? From this point, going to this point, going to this point, no? So ngayon, ano yung gagawin mo, no? Pagka ganyan yung scenario. Okay? So, as I mentioned, ang gagawin mo, sige, ihiwalay ko muna pala para walang lituhan, itong magenta na lang muna, no? Ang sabi ko lagi, no, i-consider mo yung isang plate, tapos i-check mo yung dun sa section cut mo na yon, ilang bolts reaction sa bolts ang natira, no? Ang natira. Kailangan mo i-consider yon kasi after mo ma-define yon, pagdating mo na sa calculation, kasi di ba ang alam natin, ito talaga yung final equation natin for rupture, no? For rupture. O sabihin na lang natin itong generic na formula. Okay? Kasi rupture or yielding, parehas ng equation na to for ASD, no? Um, just to ano lang, no? Just to emphasize lang, no? Ang tanong kasi is paano kung ito yung section cut mo or yung failure path mo, paano mo i-calculate yung capacity, no? Ang sabi natin kanina on one of our demonstration, alamin mo muna at ilang ano ba yung reaction acting on that plate, no? Sabi kasi natin dapat matatanggal to di ba? So ngayon ano yung matitira sa side na yon, di ba? So obviously ang matitira sa bolt in terms of the total reaction is yung P over 3 na lang. So ibig sabihin 1/3 nung applied load P ang acting dun sa section cut na yon. So therefore, pagdating sa equation natin na to, dapat meron kang modification na gagawin, no? Yung modification mo, you need to uh, multiply itong P sub A mo by the ratio 1/3, no? To account for that scenario, uh, account that reality na 1/3 P lang naman talaga yung naka-apply doon sa section cut na yun. Okay? Okay? Sana malinaw yun, no? Sana malinaw yun. Kung ayaw mo, yung ibang mga book, ayaw nilang mag-adjust dito sa formula, ang ginagawa nila, nag-adjust sila sa area, no? Area calculation. Pwede rin naman 'yon, no? Pwede rin 'yon. So ang gagawin mo lang kung sa area net ka mag-a-adjust, no? Just make sure na pag ginamit mo tong formula na to, okay? Pag ginamit mo tong formula mo na to, is that you need to divide naman itong equation na to by 1/3. Okay? To account for that uh, uh, by this reasoning. Okay? 1/3 lang yung acting dun sa area na yon. Okay? And then, kung itutuloy mo na yung calculation mo, wala ka ng modification pagdating sa P sub A. Kasi inadapt mo na nga dito yung ano mo no? Inadapt mo na dito yung 1/3 na yun So therefore, kung magpupusid ka na sa calculation mo, yung equation mo na P sub A, ito na lang yun, no? Wala ka nang gagawing modification. Kasi kung maglalagay ka pa dito ng another 1/3, na double counted na yung ano mo, no? Na double counted na yung mga application ng 1/3. Okay? Sige, no? So i-take note ko lang, no? Ito yung option 1. No? Sa calculation nyo or option 2. But I would suggest siguro option 2 na lang for simplification. Okay?
Okay? And yung formula for area net, ganun din. Dito sa option 2, wala naman nagbago. Ito lang. Okay? Ito lang yung gagamitin mo. Okay? Malinaw ba yon? Malinaw ba? By the way, no, you could calculate on your own kung ito yung failure path, but sigurado ako na yung sagot pagdating sa area net width calculation is mas mataas, no? Or even dun sa um, design strength calculation nyo, mas mataas yung sagot, okay? Kumpara dito sa critical, no, na nag-govern. Okay? You could check on your own, okay? Okay? Malinaw ba? Paki-confirm naman bago tayo mag-proceed dun sa last problem. Yes? Wala na sumasagot. Parang naka-offline na ata kayo ah. O ako yung naka-offline. Walang question, walang clarification on this problem number 2. Wala, sir. Okay, sige. Okay, sige, very good, no? Sige, so last problem tayo, no? Last problem tayo.